Tila may pasaring si Vice President Sara Duterte sa gobyerno kaugnay sa mga nangyayari sa Senado. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ayon pa sa bise, imbis na atupagin ang mga problema ng bayan, inatupag ng gobyerno ang pagpapatahimik sa mga hindi sang-ayon sa gobyerno. Dapat anyang protektahan ang independence ng mga institusyon kabilang ang Senado at Kamara. Dapat daw ay malaya ang bawat mambabatas na gampanan ang kanilang mandato na naaayon sa konsensya at malaya sa pagbabanta at pananakot. Wala pang pahayag ang Malacanang, Senado at Kamara kaugnay sa mga pahayag ng bise. May mensahe nga po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador kasunod ng 2 araw na hindi pagsesyon ng Senado. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, get back to work. Yan ang mariing mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador sa gitna ng nangyayaring deadlock o impasse sa Senado na nagresulta sa 2 araw o 2 sunod na araw na pagkakansela ng sesyon at wala pang kasiguruhan kung ano ang magiging ending ng Senate impasse na ito. Ang mga nasasaksihan natin mga nangyayari sa Senado ngayon, nagdulot anya ng disarray o sa salitang Pilipino, magulo, makalat na sitwasyon sa Senado bilang institusyon, gayon din sa liderato nito. At natigil tuloy ang mahalagang gawain ng legislation at gobyerno. Sabi ng Pangulo, maraming kailangan gawin. Isenaryan halimbawa ay baka kailanganin ng supplemental budget para makapagbigay tulong sa mga Pilipino dahil sa oil crisis. At sa mga sitwasyong ito, ayon sa Pangulo, paano makakaresponde ang gobyerno kung walang karampatang legislation o pagpasa ng mga batas? Ang gulong ito, kabaligtaran ng gusto sana mangyari ng gobyerno na makalikha ng stability at may maaasahan ng mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Hindi anya ito magagawa ng ehekutibo kung nagbabakasyon ang mga mambabatas. Sabi ng Pangulo, ang paghahatid sa isang kapwa senador kung saan man ito papunta, tulad na nangyari nitong Lunes kay Senador Jingo Estrada, ay hindi raw sapat na dahilan para kanselahin ang sesyon. Sa sitwasyong ganito, natanong ang Pangulo, anong balak niyang gawin o anong pwede niyang gawin bilang Pangulo? Yan daw ang kanilang pinag-aaralan. Tinitignan ng mga akmang batas, tinitignan ng konstitusyon, pero lahat daw ng ito, kailangan ng kooperasyon ng Senado na magbalik trabaho dahil bilang isang co-equal branch, hindi naman daw pwedeng diktahan o parusahan ng ehekutibo ang lehislatura. Rafi, ang ambush interview sa Pangulo nangyari sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Maynila para pangunahan ng pamimigay ng 20,000 pesos sa financial assistance sa mahigit 4,000 mga presidential scholars sa ilalim ng kanyang Bawat Bayan Makikinabang program. Narito ang naging pahayag ng Pangulo. Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. We cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Yan, Rafi, ang latest mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kaugnay po sa sinabi ng Pangulo na magbalik trabaho na ang mga senador at iba pang usapin, makakapanayan po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Yes, magandang umaga, Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good morning. Opo, Yusek, sabi po ng Pangulo ngayong umaga, tinitignan ng ehekutibo ang mga paraan para maremedyohan yung sitwasyon po dyan sa Senado. Maaari ho bang malaman ano yung mga hakbang na ito? Sa ngayon, Connie, no, kasasabi lang po ng Pangulo ay ito ay bubusisiin na at aaralin kung anong tamang hakbang dito. At hindi naman kasi dapat agad-agad nakikialam ang ehekutibo sa mga nangyayari sa Senado dahil meron tayong separation of powers. Pero kapag ito'y nakaka-apekto na talaga at nakikita na natin kung anong epekto nito sa bansa natin mismo at sa ating mga kababayan, siguro talagang nararapat na kumilos na rin ang Pangulo. Pero sa ngayon po ay inaaral pa po ito para hindi na po masabing sinasaklawan ang ginagawa ng mga aktibidad dyan sa Senado. Okay, ano ho yung masasabi naman ninyo sa hamon ni Senate President Alan Cayetano sa minorya na i-reject ang anumang legal cases or political pressure daw mula sa Marcos administration para impluwensyahan yung internal affairs ng Senado? Kwento lang po yan ni Senator Alan Cayetano. Wala naman po yan na basihan.
Unang-una nga po ay kung nakikialam po ang Pangulo sa nangyayari dyan, hindi na po magkakagulo ng ganyan. At ang kaguluhan po sa Senado ay kagagawan po ng mga senador na ngayon ay pinamumunuan mismo ni Senator Alan Cayetano. Nasa leadership po yan. Kung siya po ay talagang para sa bayan, hindi po naman siguro niya gagawin at papayagan ang ganitong kaguluhan sa Senado. Si Vice President Duterte naman po sinabing ginagamit daw yung mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban po sa sino mang oposisyon o anumang oposisyon. Ano ho ang reaksyon kaya ng Pangulo dyan kung meron na? Unang-una po nakakaalarma yung mga mensahe ng Vice Presidente dahil ang ginagawa lamang po ng administrasyon ay ang sino mang sangkot at kung sila man ay nakakasama sa pagkakaso, maaari naman nilang ipanalo ang kaso kung talagang wala sa kanilang masasabing ebidensya. Pero ito po ay noon pa. Nagkaroon na po ito ng mga pag-iimbestiga at hindi po ito may kaugnayan sa sinasabing panggigipit. Yan lamang po ang sinasabi nila ngayon dahil nakikita po natin ang katotohanan na hindi po nagawa sa nakaraang administrasyon na mapanagot ang mga taong sangkot sa mga ghost projects. Yan po ang tinututukan din ng Pangulo at ng administrasyon na maiwasan, borhin hanggat maaari ang issue ng korupsyon sa gobyerno at mapanagot ang dapat na mapanagot. So nakakaalarma po ang mga mensahe ng Pangulo dahil kapag ka po oposisyon na may kaso at nasasangkot, dapat po bang isipin na lang na laging political persecution katulad ng sinasabi ni Vice Presidente na ngayon ay nahaharap sa isang impeachment trial at muli sasabihin na naman niya ay pamumulitika. Siguro kung may mga issue na dapat na sagutin, dapat malaman din ng taong bayan ang katotohanan kung ito ba'y kaya ba nilang linisin ang mga pangalan nila. Okay, sa usapin naman po ng flood control projects, naaresto na nga po si Senator Jinggoy Estrada at si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagpapatuloy pa rin po ba yung investigasyon dito ng gobyerno? Yes, katulad po ng sinabi ni Secretary Vince, patuloy pa rin po yan. At kung may makikita pa po ng mga proyekto na talaga maanumalya, yan naman po ay nasa ombudsman na rin po at DOJ at patuloy po ang pag-iimbestiga rito. Hindi po yung titigil. Okay. Ang gabinete ho ba ng Pangulo nananatiling solid o posible ho daw bang magkaroon din ng panibagong rigodon? Depende na po yan sa Pangulo. Sabi naman po niya, maaaring meron. Depende na po yan sa pagpapasya po ng Pangulo. Okay. Maraming pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Yusek. Maraming salamat, Connie. Dalawa po ang patay sa pamamaril sa Cadayangan Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa ulat ng pulisya, nag-uusap ang mga biktima sa isang kubo na nasa gilid ng kalsada sa barangay Malingaw nang bigla silang atakihin at pagbabarilin ng mga hindi kilalang armadong lalaki kahapon ng umaga. Tumakas sa mga suspect sakay ng 2 motorsiklo. Na-recover sa lugar ang ilang basyo ng bala. Sabi ng pulisya, hinihinalang rido o personal na alitan ang motibo sa pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng Midsaya Police at 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Naghigpit na rin po ng seguridad sa lugar. Pinatalsik na ng Kamara si Kiko Barzaga dahil sa kanyang mga kontrobersyal na posts sa social media. Ano naman kaya ang susunod na plano niya? Narito ang aking report. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Ayon sa chairperson ng House Ethics Committee, kahit pinatawan na ng 2 60-day suspension, tila hindi pa rin nagtanda si Kiko Barzaga at nagpatuloy sa paglabag ng House Rules, partikular ang Rule 20 ng Section 141A at B o Unparliamentary Behaviors at Section 4AB ng Republic Act 6713 o Batas sa Tamang Decorum o Pag-uugali ng isang pampublikong opisyal. with the representative having meted with 60-day suspensions in 2 instances, the committee considers that another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior which continuously reflects negatively
on the image of the House of Representatives. Therefore, the committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga. Nasa loob ng sesyon si Barzaga nang basahin ang rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman ang agad tumayo para questionin ang rekomendasyon ng expulsion. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Aminado naman si Navotas Representative Toby Tiangco, may ginawang kasalanan si Representative Barzaga. Pero sapat daw ba ito para siya ipatalsikin mula sa Kongreso? Si Kong Kiko Barzaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad at reputasyon ng House of Representatives? Yung pa bang sinasabi niya ang nakasira? Si Representative Jose Pepito Alvarez ng 2nd District ng Palawan na nagsabing kaibigan niya ang ama ni Congressman Barzaga. Derechahan sa kanyang manifestation. Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O ayun, kita mo. Ayon kay Congressman Abalos, sila man nahirapan sa kanilang naging desisyon pero ilang beses na raw binigyan ng babala si Barzaga at binigyan pa siya ng pagkakataon na sumagot sa Ethics Committee hearings pero hindi siya tumugon dito. Habang nagsasalita ang mga kongresista matapos ang botohan, lumabas ng plenaryo si Barzaga at kumaway sa mga kasama habang palabas. Sa ngayon daw wala pa siyang desisyon kung kukwestiyonin niya sa korte ang desisyon ng kanyang mga kapwa-kongresista. I-enjoy na lang daw muna niya ang kanyang bakasyon. Mensahe niya sa kanyang nasasakupan. I'll be back 2028 siguro kung may elections and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News. Nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte sa pinatalsik ng Kamara na si Kiko Barzaga. Sa isang open letter, sinabi ng vice, and I quote, "Being different is okay. At character matters more than conformity." End of quote. Hindi raw lahat ay maiintindihan ang mga bagay at landas na pinili ni Barzaga. Sabi ng vice, siya rin daw ay tinuturing na kakaiba dahil sa hindi niya pagsunod sa nakasanayan. Nasa 100 pamilya ang nasunugan sa barangay May Bunga sa Pasig. Binalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang West Bank Road mag-aalas 10 kagabi. Walang naisalbang gamit ang ilang residente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasawi o nasaktan sa sunog. Pansamantalang nananatili sa West Bank Community Center ang mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nagkaroon din ng sunog sa Sampaloc sa Maynila pasado alas 11 kagabi. Nasa 15 pamilya naman ang naapektuhan doon. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Nagbabalik big screen simula this Wednesday ang multi-awarded 1999 film ng GMA Pictures na Muroami. Saksihan sa remastered at digitally restored Muroami ang muling paglalayag ng MV Aurora. Obra yan ni National Artists for Film and Broadcast Arts, Marilu Diaz-Abaya at Ricky Lee. Sa full documentary ng Muroami The Making, ipinasilip ang behind the scenes sa pagbuo ng Muroami. Mula sa 2,000 batang Boholano na nag-audition at dumaan sa acting workshop, 40 batang pinakamagaling lumangoy at sumisid ang napili para sa pelikula. Isa sa mga nakisisid sa karagatan, ang bidang si Rebecca Losterio na gumanap bilang kalbo. Tusan lang talaga ang tingin mo sa amin. Wala kang pakialam. Sa exclusive interview ng GMA Pictures, napa way back Wednesday si Rebecca sa experience niya sa set 27 years ago. Nasa Denmark ngayon si Rebecca kasama ang kanyang mister at anak. Chika ni Rebecca, proud at excited ang naramdaman niya nang malamang ipalalabas ulit ang Muroami. It's quite exciting and, you know, I felt proud. It's a good movie and I love talking about it. So.
It's like opening a time capsule, right? It's, brought back a lot of memories.